ng kasagutan. Tama po ba ang paggamit ng mga pastor na titles na legalities? Diyos, wala kang mababasang maharal ng Diyos nagpatawag ng reverend. Wala nun. Bawal kasi ni Kristo. Gumamit ka ng kung ano-ano mga title na hindi naman niya allowed. Meron lang tayong pantawag sa ating mga ngaral, sa kapatid. Ang sabi sa Mateo 23:8 hanggang 9, pakinggan mo ang nakasulat. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Kay Ilocano, ang sabi diyan, Saan kay kuma amanagan ti rabi, tamay may salaeng ti manursuruyo, kadda kay amin agkakabsat kayo. ayon. So ang magkakapatid, ang tawag, agkakabsat kayo. Magkakapatid kayo. Hindi tayo dapat patawag na rabbi or teacher or master or sir. Alam niyo yung sir, master, teacher, lord, magkakasinonymous yan sa Old English. Those things are synonymous. Biblically speaking, to ask people or to oblige people to call you sir, lord, or master or teacher is prohibited by the Bible. Even Christians are prohibited by God to call anybody a father. Let us read verse 9. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Let us put that in Ilocano. Ket awan tinaganen niyo ti amayo ito'y rabaw ti daga, tamay maysa ti amayo, isu nga adda sa dilangit. Ayan. Kung ang pagtawag ang pag-uusapan, the way of calling fellow Christians, ang pagtawag kapatid, ang kakabsat kayo, magkakapatid kayo. Wala yung reverendo na yun. Alam mo kung bakit? Yung reverend sa Bibliang English, isang beses lang ginamit yon. Ginamit yan sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng tao. Basahin natin ang 111 verse 9 of the book of Psalm. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. You see? Holy and reverend is his name. Ang kanyang pangalan ay reverendo. Yung pangalan ng Diyos. So sa Biblia, ang tinatawag na reverendo, yung pangalan ng Diyos, hindi tao. Basahin natin ang 111 verse 9 sa Ilocano, sa Tagalog, at saka sa Kastila. Pakibasa. Imbaw na ti pan nakasubbot iti ilina, imbilin na nga agnanayon ti intulag na, santo ket madaydayaw tinagan na. Yung katumbas ng reverend ay magaydayaw sa Ilocano. How does it go in Tagalog? Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ayan, kagalang-galang ang kanyang pangalan. Reverendo o kagalang-galang ang pangalan ng Panginoon Diyos. Let us put that in Spanish. And it says, Redención ha enviado a su pueblo. Encargo para siempre tu pacto. Santo y reverendo es su nombre. Señor,
Ang reverendo, yung pangalan ng Diyos. Masamang diwa ng tao yun na patawag siyang reverendo. Ang reverendo, ginagamit lang sa Biblia, sa Diyos. It is being used only in the Bible with God. Never did the apostles were called by the members of the church as reverend apostle or reverend father or reverend minister. Wala nun. Pero kapag mababasa si San Pablo, si San Pedro, ang mga apostol nagpatawag reverendo, ang tawagan nila magkakapatid. Ikalawang Pedro 3, versikulo 15. Pakinggan nyo. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Ano ang tawag ni San Pedro kay San Pablo? Hindi ba kapatid? Hindi reverendo. Miski yung mga taong sumasampalataya, ang tawag nila mga kapatid. Pakinggan nyo sa Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Basahin natin sa Ilocano yan. Amom nga rod nga awan dua-dua ti amin na balay ti Israel. Ada ito'y Jesus nga inlansayo iti krus. Inaramid ti Dios nga apo ken Kristo. Ken idi mangeg da daytoy napaladingitan ti puso da. Ken kinudada kada Pedro ken kadagiti kadto mga apostol. Lalaki a kakabsat anya ti aramidon mi. Ayon, kakabsat, hindi reverendo. Yan. So, ang tawag ng mga unang Kristiyano sa kanilang sarili, magkakapatid sila. Kaya kami, hindi kami nagpapatawag reverendo. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Yung speaking of tongues po, tatanong ko po yan. Naintindihan niyo po? Hindi nga po eh. Ay, dapat po ganito gawin doon sa unang Korinto 14:27. Sabi po ay ganito, kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Tatapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Bagay po pala nun pinatahimik nyo na lang Wala naman nakakaintindi sa sinasabi niya Sabi ng Diyos, pag magsasalita, dapat may magpapaliwanag kung ano kung walang magpapaliwanag o mag-i-interpret, tahimik na lang dapat. Englishin nga natin yan, Brother Joseph. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. You see that? Tumahimik lang pagka walang magpapaliwanag, hindi na dapat magdadaldal ng kung ano-ano na yun. Alam nyo kasi, kadaldal ka ng daldal, wala naman nakakaintindi. Pati nga yata yung nagdadadaldal, di rin niya naiintindihan anong sabi nun sa Biblia? Kung hindi mo naiintindihan yung pinagsasasabi, sino kinakausap nun? Pakinggan nyo, diyan pa rin sa Korinto. 14:9 ng unang Korinto, gayon din naman kayo, kung hindi pinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Yung pagka pala wala nakakaintindi, parang kang sasalita sa hangin Nagsasalita ka sa hangin, wala nakakaintindi. Tumahimik ka na lang, walang mag-i-interpret Diba? Ganun po yung kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Speaking of tongues po, Opo. kasi hindi ko po maintindihan. Nabasa ko po kasi pag nag-speaking tongues yung tao na may ng Espiritu Santo, na iintindihan mo yung mga salita na sinasalita niya kahit hindi yun ang language na... Kayo yung nag-i-speaking tongues sa inyo, naiintindihan niyo po? Kaya po tinatanong ko. Kasi hindi naman sila nag-i-speaking in tongues, nagkukunwari lang sila nag-i-speak. Para lang kunyari, meron silang Espiritu Santo. Kung ano mga ganun, kinakabisado. Alam nyo, sabi ni San Pablo sa 14 ng unang Korinto, pakilagay sa screen, 27.
Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapot kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. Dapat may interpreter eh. If any